Amen. Amen ba? Amen. Apo, kung sila yung tatlo at nabasa nila ang talata ito, magdaramdam yung dalawang Diyos. Amen. No, ang sabi pa nga, apat daw sila eh. Apat daw ang Diyos kasi meron daw Diyos, Ina. Ano po? Diyos, Ina, or the Holy Quartet. Amen. Hindi po tatlong Diyos, hindi po apat ang Diyos, iisa lamang ang Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi na God Himself. Amen. Said, there is no God besides me. Everybody say Amen. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ang subject nito ay napakahabang subject. Na po ang paksa ito ay napakahabang paksa, the oneness of Godhead, mga kapatid. But I will do my best na makapagbahagi ng kaalaman, mga kapatid, tungkol sa paksang ito. Amen. Kaya may pandinig ay makinig. Kamaya mo yung katabi, sabihin mo, makinig ka. Amen. Sa kabila, kamaya mo yung katabi, sabi mo makinig ka mabuti. Amen. No? Sabi ng isang teacher na po, meron tayong subject. Tomorrow, our subject is about science. Study the definition of science. Pag-aralan niyo mabuti ang kahulugan ng science. No? Kinabukasa, pumasok ang mga bata. Ang sabi ng teacher, our subject for today is science. No? Assignment na, di ba? Kahapon. Our subject for today is science. Ikaw, Pedro, what is science? Hindi nag-aaral si Pedro. Ma'am, what is science? Alam ko na, ma'am, science is our subject for today. Hindi kasi nag-aaral, mga kapatid. Ephesians chapter 4 verse 5 to 6. Efeso kapitulo 4 versikulo 5 hanggang 6, mga kapatid. The Bible said, Apostle Paul said, there is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Amen. No? Praise God. So from the Old Testament, amen, hanggang New Testament, the Bible is teaching us that there is only one God. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan, kung ating pag-aaralan ng Biblia, ano po ang sabi ng Biblia, meron lamang iisang Diyos. One God, one Lord. Amen! From the Old Testament hanggang New Testament, mga kapatid. And that is very clear. Napakalinaw po ba yan? Malinaw po ba? Amen. Malinaw na malinaw, mga kapatid. Praise God. And the Bible said in James chapter 2 verse 19, even the devil, the demons believe. Maging mga diablo Maging mga demonyo, mga kapatid, ay naniniwala na meron lamang iisang Diyos, mga kapatid. Amen! Ang mga demonyo, si Satanas, sa mga diablo, hindi po sila naniniwala na merong maraming Diyos, o tatlo sila, o apat sila, o dalawa sila. Maging ang mga demonyo, mga diablo man, alam nila, naniniwala sila, at alam nila na meron lamang iisang Diyos, mga kapatid. Amen! Everybody say Amen! Amen! Praise the Lord! At alam niyo, mga kapatid, ayaw ni Satanas na ang mga tao maniwala na meron lamang iisang Diyos. Nais ni Satanas na ang mga tao ay maniwala at manampalataya na maraming ang Diyos, mga kapatid. Bakit? Sapagkat alam po ni Satanas, alam po ng mga demonyo, na iisa lamang ang Diyos. Kaya ginugulo nilang isipan ng mga tao. Ginugulo po ang mga demonyo, mga diablo, mga kapatid, ang isipan ng mga tao na marami raw Diyos. Ngunit salamat sa Panginoon, nalaman natin ang katotohanan na meron lamang iisang Diyos, mga kapatid. Amen! There is only one God. There is only one Lord. Everybody say, praise the Lord! Amen. So there's only one God. And who is this one God? Sino itong iisang Diyos according to the Bible? Ayon sa Biblia,
Hindi, basahin natin mga kapatid, amen, in the book of Malachi, chapter 2, verse 10. Amen. Sa lumatipan muna tayo. Malachi chapter 2, verse 10. Have we not all one Father? Everybody say, one Father. One Father. Had not one God. Everybody say, one God. One God. One God created us. Wala ba na tayong lahat na isang Ama? Hindi ba ka isang Diyos ang lumalang sa atin? Amen. So mga kapatid, ang sabi ng Biblia, meron lamang iisang Diyos. At siya po'y tinatawag na Ama. There is only one God. And He is called the Father, mga kapatid. Siya po'y tinatawag ng Ama. Katulad sa ating nabasa sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 6. Diba? Balikan natin ang talatang ito, mga kapatid. Alam po ang sabi ng Biblia, one God and Father of all. Meron lamang iisang Diyos. At siya po'y tinatawag na Ama. He is called the Father, mga kapatid. Amen. So there's only one God. He's the Father of all creation, mga kapatid. In the Old Testament, He is called God the Father or the Everlasting Father. Amen. Mula lang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa tao, mga kapatid. Amen. Ang Diyos, ang nag-iisang Diyos, ay nagkatawang tao, mga kapatid. Amen! He became flesh. He became a human being. He became a person. And He's no other but our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen! Let's clap our hands to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Amen! Yes! Amen. The Father, amen, the everlasting Father, God the Father, became a man. Isaiah chapter 9, verse 6. Amen. For unto us a child is born, as a taspa. Isaiah chapter 9, verse 6. Amen. For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Everybody say Amen. Ang sabi ng Biblia, sapagkat sa atin pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggan Ama, Pangulo ng kapayapaan, mga kapatid. Amen. So take note, my brothers and sisters. Yung sanggol, yung batang lalaki na ipinanganak, He is not the everlasting Son. Hindi po siya walang hanggang anak, no? Hindi po siya ang Diyos, anak, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, yung sanggol, yung batang lalaki na ipinanganak sa sabsaban, siya po ay walang iba, kundi ang walang hanggang Ama, mga kapatid. He is the everlasting Father. He is the mighty God. Everybody say Amen. Praise the Lord. Marinaw po ba yun, mga kapatid? Amen. He is the everlasting Father. He is not the everlasting Son. He is not God the Son. Amen. He is the everlasting Father. Amen. Siya po ang walang hanggang Ama. Everybody say Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Po, siya po ay Diyos na nagkatawan tao. Alam natin yung John chapter 1, verse 1. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Sa simula pa ang Verbo. At ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. And in verse 14, at ang Verbo ay nagkatawang tao. Sa makatawid, ang Diyos ay nagkatawang tao, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos ay nagkatawang tao, mga kapatid. Amen! No? Alam niyo, mga kapatid, in heaven, in the kingdom of God, in the kingdom of heaven, the angels worship Him. Sinasamba siya every day, from the morning hanggang night.
Amen. They worship Him. They praise Him. Sinasamba siya, pinaglilingkuran siya ng mga anghel, mga kapatid. Amen. In His kingdom. Na po, but because of His great love, nandahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, nandahil sa pag-ibig ng Panginoon sa iyo at sa akin, iniwan niya yung mga kapatid. Amen! Iniwan niya ang kanyang kaharian, mga kapatid. Nagkatawang tao, mga kapatid. Amen. Para mamatay sa krus ng Kalbaryo. That is why He deserved our worship. He deserved our praise. Kaya karapat dapat siyang purihin. Karapat dapat siyang sambahin, mga kapatid. Amen! Purihin naman natin ang Panginoon. Praise God! Amen! The multitudes worship Him. Sinasamba siya, pinupuri, mga kapatid. The angels worship Him. Mula umaga hanggang gabi, talagang sinasamba at pinupuri nila ang Panginoon. Amen? Tama? Pero iniwan niya yun, pumunta siya rito, kasi mahal niya tayo, mahal niya ang tao, but sad to say, ang tao kung magpuri, sad to say, tayo mga tao kung magpuri, tamad magpuri. Tamad magtaas ng kamay. Napipilitan pa. Amen. Kaya when we go to church, no? Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So the Word became flesh. God became flesh. At ang Diyos na nagkatawang tao ay walang iba kundi ang Panginoon, Yeso Kristo. Ilan pa rin ang Diyos? Isa. Amen. Isa pa rin. Tama? Tama? Tama. Isa pa rin Diyos, nagkatawang tao lamang siya, mga kapatid. Praise the Lord! Kaya yung Diyos Ama, nagkatawang tao, and He's the Lord, Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, nung nagtanong ang mga tao sa Kanya, in John chapter 8, verse 19, where is your Father? John chapter 8, verse 19. Diba? May nagtanong sa Kanya, nasaan ang iyong Ama? And the right answer is, my Father is in heaven. That is the right answer. Yan ang tamang sagot. Ang Ama ay nasa langit. Pero anong sagot ng Panginoong Jesucristo? No? Anong sagot ng Panginoon? Hindi niyo ako nakikilala. Amen. Kung kilala ninyo ako, kilala niyo na rin ang Ama. Amen? No, tanong sa Kanya, where is thy Father? No? And the right answer, siya ay nasa langit, mga kapatid. But He said, if you had known me, you should have known my Father also, mga kapatid. Everybody say amen? May bakit gano'n ang kasagutan ng Panginoon? Sapagkat ang Ama at ang Panginoong Jesucristo ay isa, mga kapatid. Everybody say amen? Amen. Another verse in John chapter 14, verse 7 to 9. Na po, 1, Kapitulo 14, versikulo 7 hanggang 9. Kung ako ay nakikilala ninyo, ay makakilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon sa inyo makikilala at sa inyo nakita. Sinabi sa kanya ng Filipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. No? Very clear, no? Sinabi na ng Panginoon, no? Kung buhat kayo, kilala niyo na ang Ama. Hindi niyo lang siya kilala, kundi nakita niyo pa ang Ama. Ngunit nagtanong pa rin si Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Show us the Father, Lord, and it is sufficient for us. No? Sapat na ito sa amin. Show us the Father. The right answer is, I cannot show the Father because the Father is a Spirit. Everybody say amen. Diba? Dapat ganun ang sagot ng Panginoong Jesucristo. Pero anong sagot ng Panginoong Jesucristo sa versikulo 9? In verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaw ng panahon ako ay inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipe.
Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo ay ipakita mo sa amin ang Ama. Amen? Matagal na tayo magkakilala. Amen? Magkasama. Pero hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Praise God. Anong ibig sabihin? Bakit ganito ang kasagutan ng Panginoon? Sapagkat ang Panginoong Jesus at ang Ama ay iisa, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Yes! Amen. The Father and the Lord Jesus Christ are one. Amen. Sa Biblia ba? Yes. In John chapter 10, verse 30. Anong sabi ng Panginoong Jesus sa 1 Kapitulo 10, versikulo 30? Ako at ang Ama ay iisa. Sa Biblia ba, mga kapatid? Sa Biblia ba? Yes, it is in the Bible, mga kapatid. Na po, ang sabi sa akin ng isang ministro, hindi sila is-iisa. Sila ay dalawa. Hindi sila iisa, sila ay dalawa. At ang sabi ko naman, okay, I will give you this 500 pesos. Kung may makikita ka sa talata na hindi sila iisa, o kaya isang talata na sila ay dalawa, I will give you this 500 pesos. Pero kung may pakita ko sa iyo na sila ay iisa, word by word, bibigyan mo ko ng 500 pesos. Amen? Hindi siya lumaban. Bakit? Sapagkat ang nakasulat sa Biblia, ang Panginoong Jesus at ang Ama ay iisa, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise Praise the Lord. Amen. No? Sapagkat napakahalaga na meron pong basihan ng ating pananampalataya. Remember, there are many good explanation, reasoning. Magagaling, may mga magagaling na ganyan, mga sekta, mga pastors, mga ministro, ang gagaling sa pagpapaliwanag. Amen. But always remember, ang bakayan ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. Amen. The Word of God, the Gospel, praise God, the Bible is the basis of truth, mga kapatid. Kasi may kanya-kanyang prinsipyo ang tao eh. May kanya-kanyang paniniwala. May kanya-kanyang pananampalataya. Ngunit ang basihan ng tamang pananampalataya at katotohanan ay ang salita ng Diyos. Amen. Na po ang Biblia, mga kapatid. Never accept a reason or explanation. Huwag kayo tatanggap na paliwanag na wala sa Biblia, mga kapatid. Amen? Amen? Amen! Praise God! Kaya pag may mga kausap ko ang ministro, pastor, gagaling magpaliwanag. Saan sa Biblia yan? Eh, wala talaga doon. Pero ganun ng diwa, mali, mga kapatid. When it comes to cross-examination, na po, kailangan mababasa sa Biblia. Literally, and word by word. Amen? Praise God. No? Kung ikaw ay siguristang tao, dapat maging sigurista rin tayo sa ating kaligtasan, mga kapatid. Amen? No, may mga tao sigurista eh. No? Ang sabi ng isang anak sa kanyang ama, Tay, spelling namin bukas. Spelling. No? At ang first word na aming i-spell ay yung salitang spelling mismo. Ilang letter L ba meron ang salitang spelling? Isa o dalawa, tatay? At ang sabi ng tatay, gawin natin 3, anak, para tayo sigurado. Iba ng sigurista. Amen. Ang tunay na sigurista, gagamit ng dictionary. Amen. Gagamit ng internet. Na ibig sabihin, may basihan yung kanyang paniniwala. At kung nais mo maging sigurista sa iyong kaligtasan, ang basihan, mga kapatid, ay salita ng Diyos. Amen. The Word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So I want to make it clear, mga kapatid, that we believe in the Father. Yes. We believe in the Son. Amen. We believe in the Holy Ghost, Holy Spirit. We worship the Father. Yes. We worship the Son. Amen. We worship the Holy Ghost. Amen.
But the Bible said, these three are one. Amen. Ang sabi ng Biblia, ito po ay isa. Amen. Sa unang 1, kapitulo 5, versikulo 7, 1 John, chapter 5, verse 7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, which is the Lord Jesus Christ, and the Holy Ghost. And the Bible said, these three are one. Amen. At tatlong ito, hindi tatlo. At tatlong ito, mga kapatid, sa English, King James Version, hindi natin mabasa sa Tagalog. Bakit? Sinabotahe kasi sa Tagalog. Yes. Now, we always use the King James Version Bible. Bakit? Mga kapatid, because it was taken na po from the original manuscript. Kinopya sa original manuscript. Na ibig sabihin, sulat kamay. Nakuha niyo? Yung King James Version Bible, kinuha sa sulat kamay mismo of the prophets and the apostles. Kaya we are using the King James Version Bible. Kaya maraming religion, they are using the King James Version Bible because it is called the authorized version, mga kapatid. Ito yung pinakamalapit sa original. Walang King James na Tagalog. Take note. Amen. Yung Diklon, may Tagalog, that is not King James. Yun lang ang pinakamalapit sa King James. Amen. Kaya we are using the King James, mga kapatid, ito yung basis ng truth. Amen. Praise God. At sa King James, mga kapatid, wala to sa Tagalog. Amen. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, which is the Lord Jesus Christ, and the Holy Ghost. And these three are one, mga kapatid. Hindi po sila tatlo. Hindi sila maraming Diyos. Ang sabi ng Biblia, sila ay isa. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. In John chapter 12, verse 44 to 45. Sa 1 Kapitulo 12, versikulo 44 hanggang 45. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi sa nagsugo sa akin. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Praise God. Amen. That's why when you worship the Lord Jesus Christ, hindi lang siya yung worship. Amen. No? Sad to say, may mga Pentecostal Christians na may duda, may doubt, may pagkalinlangan. Bakit? Parang puro Jesus lang tayo. Meron pa ba kayo? Bakit parang puro si Lord Jesus Christ na lamang tayo? What about the Father? What about the Holy Spirit? Amen. And that, you are wrong. Mali ka, kapatid. It is a package deal. Package, yes. Amen. When you worship the Lord Jesus Christ, you are also worshiping the Father. When you believe in the Lord Jesus Christ, you also believe in the Father, mga kapatid. Amen. No? Kaya sabi ng Panginoon, sumasampalataya sa akin, hindi lang sa Kanya sumasampalataya, kundi sa Ama, mga kapatid. Automatic. Amen. Sapagkat ang Ama at ang Panginoong Jesucristo ay isa. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah! May mga tao nagsasabing, tao lamang siya. Jesus Christ is only a man, a person, a human being. He's just a prophet, a good teacher. He is not a God, hindi siya Diyos. Amen. No? May mga tao nagsasabi ng ganyan. Tao lang siya. Tao lamang, ang sabi nila. Alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, kung sa paniniwala ninyo, kung sa pananampalataya ninyo, na ang Panginoong Jesucristo lamang ay tao lamang, amen, kung tao lamang siya para sa iyo, kapatid, kaibigan, tatanggap ka ng sumpa sa Panginoon. Amen. You will receive a curse. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia in the book of Jeremiah chapter 17 verse 5, sumpain
nagtitiwala sa tao. Sumpain ang sumasampalataya sa tao, mga kapatid. Amen. But the Lord Jesus Christ is more than a man. He is more than a human being. He is more than a person or a prophet. He is more than a teacher. Jesus Christ is God. He is God manifest in the flesh. Sa ako'y Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. Everybody say Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In the Old Testament, ang Diyos, meron siyang maraming pangalan. Amen. In the Old Testament, sa lumang tipan, ang Diyos ay tinatawag sa maraming pangalan. Maraming katawagan. Maraming titulo, mga kapatid. Amen. Na po. In Exodus chapter 3, verse 13 to 14, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, o sabi ng Diyos, ako'y si ako nga. This is my name forever. I am that I am. This is my name. Ang sabi ng Panginoon, ito ang kanyang pangalan. In Exodus chapter 6, verse 3, God is called Jehovah. Ang Diyos ay tinatawag na Jehovah. Amen. English ba? Amen. But by my name, Jehovah, was I not known to them. So God is called Jehovah. In Psalms chapter 68, verse 4, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, God is called Jah. 68, verse 4, sing unto God, sing praises to His name, extol Him that rideth upon the heavens, by His name, Jah. Hallelujah. And many more in the book of Jeremiah, chapter 16, verse 21, God is called the Lord or Adonai. Ang Diyos ay tinatawag na Adonai o Panginoon. Amen. His name is called Lord. His name is called Adonai. So sa lumang tipan ng Diyos, merong maraming pangalan, mga kapatid. In the Old Testament, marami siyang pangalan. Ang Diyos ay maraming pangalan, katawagan, titulo, mga kapatid. But in the New Testament, sa bagong tipan, mga kapatid, ang Diyos ay nagkaroon na lamang ng iisang pangalan. And that name is the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Praise God, the name of Jesus. Amen. Patapos na po ako. Patapos na. Amen. Tumatakbo ba yung oras? Tama ba yun? It's 10:30. Tama ba yun? Binigay sa akin 10 o'clock eh. So, tama ba? It's 10:30. Binigay sa akin 10 o'clock. Tama ba? Tatapusin ko na. Amen. So in the Old Testament, ang Diyos meron maraming pangalan. That's very clear. Tama po ba? Amen. Pero sa bagong tipan, nagkaroon na lamang isang pangalan. But before it was revealed, bago po nahayag yung pangalan ng Diyos sa bagong tipan, mga kapatid, it was prophesied in the Old Testament. Hinula muna, mga kapatid, in the book of Isaiah chapter 52, verse 6. Amen. Anong sabi ng Diyos? Kaya makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. My people shall know my name. Amen. Ang sabi ng Diyos, makikilala, malalaman na ng tao, ng bayan, ang ating pangalan. No, marami ang sabi ng mga tao, Lord, hindi ba ikaw is si Jehovah? Ikaw si El Shaddai? You are the great I am. That is your name. Amen, no? Pero sinasabi ng Panginoon, yung bagong pangalan sa bagong tipan. Amen. In the book of Zechariah chapter 14, verse 9, another prophecy. In the Old Testament, mga kapatid, ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yung magiging Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. Ang sabi ng Biblia, magkakaroon na lamang ng iisang pangalan because in the Old Testament, ang Diyos ay mayroong maraming pangalan, mga kapatid. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang sabi ng propeta, magkakaroon na lamang ng iisang pangalan, mga kapatid. Amen. Ang Diyos, hallelujah,
at ito po ay inihayag sa bagong tipan at yung po'y walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! That is why we baptize in the name of Jesus Christ, mga kapatid. Kaya tayo po'y nagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 28 verse 19, matatapos na po. Matthew chapter 28 verse 19. Hallelujah! Praise God. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Going therefore to teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, mga kapatid. Amen. At humayo mga alagad, silang inutusan na humayo mangal at magbautismo, mga kapatid. At kung si Pedro ay nangaral at nagtanong ang mga tao sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 38, Acts chapter 2, verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Everybody say amen. 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 Praise the Lord. Si Pedro nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. One name. Si Felipe nagbautismo sa isang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus, in the book of Acts chapter 8 verse 12. Amen. In one name, in the name of Jesus. Everybody say amen. In the book of Acts chapter 19 verse 5, si Apostol Pablo nagbautismo lamang sa isang pangalan. In one name, in the name of the Lord Jesus Christ. Praise God. Na po, ang sabi ng iba mga sekta, religious group, mga pastor, mga kapatid, mga ministro, ang sabi nila, ang iba, mari ang bautismo ninyo. Nagbabaptize lang kayo sa isang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang utos ng Panginoon ay magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dapat yun ang sundin natin. Huwag nyo sundin si Pedro. Huwag nyo sundin si Apostol Pablo. Huwag nyo sundin sila Apostol Felipe. Huwag nyo sundin ang mga apostol na nagbabautismo sa iisang pangalan. Mali sila, sabi nila. Everybody say amen. Opo, mali sila. Dapat in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Kung mali si Pedro, mali si Felipe, mga kapatid, mali sila Apostol Pablo, mga kapatid, kung mali-mali pala yung mga tinuturo ng mga apostol, mga kapatid, huwag na natin paniwalaan ang Biblia. Amen. Amen ba? No? Sabi ng mga ministro, mga pastor, mga kapatid, sa ibang sekta, mali daw, nagkamali daw si Pedro, nagkamali si Felipe, nagkamali si Apostol Pablo, no? Mali daw ang turo, mali daw ang kanilang ginawa. Eh kung mali yun, mga kapatid, huwag na natin paniwalaan, ang dami pa ng mali sa Biblia, mga kapatid. Amen! Ngunit hindi nagkamali sila Pedro, ang mga apostol, mga kapatid, katatanggap lang nila ng bautismo ng Espiritu Santo, mga kapatid. Amen. They just receive the baptism of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Ghost, mga kapatid. Praise God! Naunawaan nila yung utos. Naunawaan nila. The Lord said, balikan natin, Matthew chapter 28, verse 19, Amen, magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nang sabi ng Panginoon, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano ang pangalan ng Ama? Ano ang pangalan ng Anak? Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Yung pangalan, yung pong ibabautismo kalakip sa tubig, mga kapatid. Intindihan ninyo? The Lord did not say, repeat after me. No? Amen. Kunwari, estudyante ko kayo. I'm your teacher. And I will say, write the name of your father at the blackboard. No? Estudyante ka, tatayo ka, lalagay mo, Father! No? Kunwari, teacher ako, estudyante ko kayo. Utusan ko kayo. Write the name of your father on the blackboard. Isulat mo ang pangalan ng iyong ama sa blackboard. At ikaw ay tumayo at ilagay mo, Ama.
nilagay mo Father. Mali. Pangalan. Dapat yung pangalan. Ang sabi ko, write the name of your Father. I did not say write the word Father or the name Father. Amen! Ganon din po yung utos ng Panginoong Jesucristo. Bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama. Ano yung pangalan ng Ama? Anak. Ng Anak. At ng Espiritu Santo, mga kapatid. At alam ng mga alagad kung ano ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! And that name is the name of the Lord Jesus Christ. Para natin ang Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! It's very important to be baptized in the name of Jesus Christ. Acts chapter 2, verse 38. Makalatan po natin. Gawa Kapitulo 2, versikulo 38. Amen. Repent and be baptized, every one of you, for the remission of your sins. King James. Amen. For the remission of your sins. Forgiveness is different from remission. Remission means the application of the blood of the Lord Jesus Christ, because without shedding of blood, there is no remission of sin. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, yung remission, yung dugong ng Panginoon, na i-apply sa iyo when you are baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say amen. Praise God. Kaya if you are not baptized in the name of the Lord Jesus Christ, yung kasalanan mo hindi pa remitted, hindi pa nahugasan, mga kapatid. No? Because you need to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen! Ephesians chapter 4, verse 5. Balikan natin, mga kapatid. Efeso Kapitulo 4, versikulo 5. Praise the Lord! One Lord! One faith! One baptism. No? Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, mga kapatid. Ano yung isang bautismo na tinanggap ng mga unang Kristiyano? Yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Narin pa ba kayo, mga kapatid? Matatapos na. Amen. Ano yung isang bautismo? No? Amen. Believe it or not, in the New Testament, lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo, lahat na naligtas sa bagong tipan, binautismoan po yan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. They were baptized in the name of Jesus Christ. And there's only one baptism. Amen? And that's the baptism in the name of Jesus. May mga sekta, may mga relihiyon, may mga pastor, ministro, mga kapatid, nagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, at sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Diba? May makakausap kayo mga ministro, mga pastor, ibang sekta, ibang samahan, nagbabautismo. In the name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, dudugtog in the name of Jesus, kasama. Amen! Nagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, at sa pangalan ng Panginoong Jesus. 4 na pangalan, mga kapatid. Mali po yun. Amen! Ano po, mali po yun, mga kapatid. Praise God. Po. Mali po yun. Sabi ng Biblia, meron lang isang bautismo. Amen! At ano po yung isang bautismo sa Biblia na tinanggap ng mga tao? That is the baptism in the name of Jesus Christ, mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Hindi pwedeng in the name of the Father lang. No? To be honest, there is no power in the name of the Father. There is no power in the name of the Son. Sasabihin mo lang, Son. Amen. Kasi maraming Father. Amen. Maraming Son. Satan is called the father of all liars. Satan is called the son of perdition. Amen. Diba? Kaya mayroong danger. Sasabihin mo, walang pangalan, mga kapatid. Amen. Na po, hindi pwede. Kunwari, anak ko kayong lahat. Dami kong anak. Ito si brother. Ano pangalan mo, Brad? Riel po. Riel. Kunwari, anak ko siya.
Riel? Apo. Riel. Kung anak ko siya, anak, no? Bibigyan kita ng 1 million. 1 billion na yan. 1 billion. Yay! 1 billion pesos! Cheque! Pipirmahan ko. Father! Father. Father! Lalagay ko. Pipirmahan ko. Lalagay ko. Father. Ama. Ang dali ngayon, mga kapatid, dali niya sa bangko, hindi niya ma-encash. Bakit?